yung rescue operation ay talagang napakahirap, and nung itong week lang napanood ko kung paano pumasok yung isang rescuer na kung saan talagang sobrang sikip ng dinadaanan niya, no? Gumagapang na lang siya doon sa maliit na butas, and meron pang sinasabi yung mga naipit o yung mga na-trap na kung saan sinasabi nila na sinasabi nila doon sa magulang nila na makakauwi rin sila, no? And itong mga ginagawa ng mga rescuer nito ay hindi lang simpleng pagpasok o paglabas sa kuweba dahil nga sa matinding pag-ulan, no? At nagkakaroon ng mga floods doon sa mine, and yung mga rescuer ay kinakailangang dumaan doon sa mga madidilim, maputik, at yung bahaging yung mga kuweba doon sa loob ng cave, no? At yung may mga bahagi na lagusan na nagpapasikip, na halos yung kanina halos kailangan nilang gumapang, sumiksik yung kanilang buong katawan upang ma-rescue lamang yung mga na-trap doon sa mine, no? At sa ganitong larawan ay makikita natin na hindi lahat ng daan ay madaling pasukin, no? Kinakailangan talagang sumiksik upang mapasok yung cave, no? May mga daan na maluwag, madali at komportable, ngunit may mga daan din, no, na makipot, merong mga daan na mahirap at nangangailangan ng tunay na guide doon sa rescue operation na yun, na kinakailangan nila ng guide para lang mapasok yung mine na yun. And yung makipot na daan na yun na hindi kaginhawaan, no? Hindi yun daan tungo sa pagliligtas ng buhay, dahil maari rin sila na matrap, no, doon sa cave, and kinakailangan nila maghirap para lang mapasok or ma-rescue yung mga na-trap doon sa kuweba. And dito po, no, sa ating teksto ngayong hapon na ito, ngayong tanghali na ito, ay marirelate natin, no, na kung paano dinidescribe ni Christ yung pagpasok, no, sa makipot na daan, no? At sinasabi niya na meron ding daan na maluwag o malapad, no? But before that ay meron siyang inexplain, no, na kung saan sinamarize niya yung buong Sermon of the Mount in verse 12. And basahin po natin ang ating teksto ngayong hapon na ito in Matthew chapter 7 verse 12 to 4. Inaanyahan ko po na tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. In verse 12, I will read it on ESV. So whatever you wish that others will do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong umupo at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, again, we thank you for this day. We thank you for the means of graces, Panginoon, na binigay mo sa amin ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, sa pamamagitan ni Deacon Aaron na nag-labor sa pag-preach ng iyong salita faithfully. At maraming salamat dahil marami kaming natutunan ngayong umaga nito. At maraming salamat din sa mga fellowship, Panginoon, na binibigay mo sa amin, pinoprovide mo sa amin upang patuloy kaming ma-edify, patuloy kaming ma-sanctify, at turuan kami, Panginoon, na matutong sumunod, Panginoon, matutong
magmahal ng aming kapatid, Panginoon. Ngayong hapon na ito, dinadalangin namin na kayo po ang kumilos, kayo po ang patuloy na mag-sustain sa amin, patuloy na magsalita, Panginoon, ngayong hapon na ito, at naway ang lahat ng mga makikinig ay kayo po, Panginoon, ang kumilos, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay may apply din namin, Panginoon, itong mga pag-aaralan namin ngayong hapon na ito. At sa akin, Panginoon, itago mo po ako sa likuran ng iyong krus, naway ang salita mo lamang mahihayag, Panginoon, ngayong tanghali nito. Sa iyo po ang pasasalamat at kaluwalhatian at pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. And ito pong Matthew chapter 7, itong ating teksto ay part po ito ng concluding section ng Sermon on the Mount, wherein yung Sermon on the Mount, I said it earlier, na ito ay nagsimula in Matthew chapter 5 and patungo ito in Matthew chapter 7, na kung saan tinuturo ni Kristo yung nature at yung nature ng kingdom, no? Ng kingdom righteousness. Itong sermon ni Christ ay hindi lamang siya nagbibigay ng mga moral lesson or moral instruction or moral information, but Christ is revealing the life of those who truly belong to the kingdom of God. And in Matthew chapter 5, na-discuss ng mga teachers natin, yung mga preachers natin, no, from the previous exhortation, wherein Christ begins yung pagdidescribe niya nung characteristic ng yung character ng mga kingdom citizens, so yung mga kung sino nga ba yung mga citizens ng kaharian ng Panginoon, wherein they are poor in spirit, they are meek, they are merciful, they are pure in heart, they are peacemakers, and they are willing to suffer para sa righteousness, no? Ito yung characteristic ng kingdom citizens. And pinakita din ni Kristo na kung saan yung tunay na righteousness is not merely outward behavior, no, but it is a matter of heart. And pagdating naman sa sunod na chapter, inexpose ni Christ yung mga Pharisee, no, yung religious hypocrisy ng mga Pharisee, wherein yung hypocrisy nila pagdating sa pagbibigay na kung saan kailangan ito makita ng mga tao, and also yung pagdadasal, no, wherein yung mga Pharisee ay kapag nagdadasal sila, kailangan nakikita sila upang purihin sila ng mga tao. And also ganun din sa pagpapasting, wherein they appear spiritual, no? Kailangan nilang magmukhang spiritual sa mga tao, no? Kaya ginagawa nila yung fasting. And Christ also teaches his disciple to live before the Father and magtiwala sa Ama rather than being ruled by earthly treasure and anxiety. And ito yung binabanggit ni Christ na kung saan hindi kinakailangan magkaroon ng pag-worry, no, when it comes sa provision ng Ama, dahil ang Ama ay yung nagbibigay ng provision sa tao. Kaya yung sinabi ni Christ in Matthew chapter 6 na do not worry about tomorrow, no? And even yung mga ibon ay pinapakain ng Diyos. And pagdating dito sa Matthew chapter 7 ay si Kristo ay patuloy na nagturo, no? Unang-una nag-warning siya against doon sa mga hypocritical judgment. And yung preach last week, no, ni Brother Dennis, when it comes doon sa total dependence natin sa Ama, yung total dependence natin sa goodness ng Father. And then in verse 12, and ito na yung ating teksto, binigay niya yung tinatawag natin na golden rule.
And itong golden rule na ito, yung sinasabi ni Kristo, so whatever you wish that others will do to you, do also to them. And ito'y napaka popular na, even sa mga Pilipino, ito'y popular na kasabihan dahil like for example nila, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. So that's a part of yung teaching ng golden rule, no? But pinapakita dito ni Christ na itong verse 12, it is yung function ng golden rule ay summary statement of the practical righteousness that Christ has been teaching, no? Simula Matthew chapter 5, 6 and sa earlier verses ng Matthew chapter 7, sinamarize niya yung lahat ng yon in verse 12. Dahil ito yung sinasabi niya na ito yung batas at ito yung for this is the law and the prophets. And pero hindi lang nag-end si Christ in golden rule sa pagsa-summarize niya ng chapter 5 to 7, but he also teaches, no? Siya ay nagbigay ng instruction na kung saan paano mag-respond yung mga nakikinig sa kanya. And after niya i-summarize yung mga teaching niya, nagbigay siya ng command na kung saan sinabi niya, enter by the narrow gate. Pinapakita nito yung conclusion ng Sermon of the Mount is not merely informational, but it is a confrontational, or ito ay imperative na kailangan mong tumugon, kailangan may sundin ka. So makikita natin, no, itong ating teksto ngayong hapon na ito in Matthew chapter 7 verse 12 to 4 is a progressive progressive na movement of teaching from the righteousness na tinuturo ni Kristo papunta doon sa response na kinakailangan, na response kay Kristo, doon sa teaching ni Kristo, and now pumunta siya doon sa instruction na ano yung itutugon mo doon, no? And ito yung pagpe-prepare ito sa mga susunod na mga warnings na kung saan sa mga susunod na mga verses from verses 15 to 27, yung warning against false prophets and warning against doon sa mga false profession, and yung contrast ng wise and the foolish builders. Kaya itong ating passage is not an isolated passage, but it is a part of Christ's closing call at the end of the Sermon on the Mount, wherein si Christ, he is pressing this question upon every believer or every hearer, wherein narinig nyo na yung message ni Kristo, narinig nyo na yung message ng hari. Now, paano kayo tutugon? And dito po iikot, no, yung ating mensahe ngayong hapon na ito. Ang ating pong main message, or yung message po natin, that the true disciple enters the narrow way of Christ by living in obedience to God and love towards others. Again, the true disciple enters the narrow way of Christ by living by obedience to God and love towards others, or tunay na alagad ni Kristo ay pumapasok sa makipot na daan, isang pamumuhay na may pagsunod sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang tunay na alagad ni Kristo ay pumapasok sa makipot na daan. Ito'y pamumuhay na may pagsunod sa Diyos at pag-ibig
sa kapwa. At meron po akong dalawang punto na nais ibigay sa inyong hapon na, sa hapon na ito. Unang-una, that the narrow way, yung makipot na daan, is a life of a kingdom love. And pangalawa naman po, the narrow way is a life of kingdom decision. And yung ating unang punto ay makikita natin in verse 12 that the narrow way is a kingdom is a life of kingdom love, o yung makipot na daan ay buhay ng pag-ibig sa kaharian. And in verse 12, binanggit dito ni Christ, so whatever you wish that others will do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. And dito po si Christ ay nagbibigay na tinatawag natin again na golden rule. Pero mapapansin natin in verse 12 ay hindi po sinabi ni Christ na wag mong gawin. Sa iba yung ayaw mong gawin nila sa iyo, which is ito yung common na rule na lagi nating mga Pilipino sinasabi na wag mong gawin. But ito ay nilagay ni Christ in a positive form. Dahil yung negative form ay wag mong gawin. But Christ said here, whatever you wish that others will do to you, do also to them. It is a positive command. And hindi lamang ito pag-iwas sa pananakit, but ito pagpapakita ito ng aktibong paggawa ng mabuti. It is a positive command. Hindi po sapat na sabihin natin na wala naman akong ginagawa wala naman akong ginagawang masama sa aking kapatid. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. But the question is, ay ginagawa mo ba ang mabuting nais mong gawin sa iyo kung ikaw ay nasa kalagayan niya? Are you doing yung ayaw mong gawin sa iyo? Dahil yung utos po ni Christ ay tumatama sa ating puso. Tumatama ito sa ating pagiging makasarili. Dahil natural sa atin na isipin muna natin ang ating sarili. Iniisip natin na paano ako tatratuhin. Nare-respeto ba ako o nauunawaan ba ako? Laging papunta sa atin. Pero sinasabi dito ni Kristo na isipin mo kung paano mo nais tratuhin at gawin mo iyon sa kapwa mo. Kung nais mong patawarin ka kapag ikaw ay nagkakamali, magpatawad ka. At kung nais mong pakinggan ka kapag ikaw ay nahihirapan, makinig ka. At kung nais mong kausapin ka ng may kahinaunuhan or yung mahinahon, magsalita ka rin ng mahinahon. Ito'y pagpapakita ng buhay na kung saan iniibig mo yung kaharian ng Diyos. And this is not a sentimental love. It is not a love na nakadepende sa pakiramdam, but this is a love na kung saan sumusunod sa kalooban ng Diyos. And sinasabi rin dito ni Kristo na itong golden rule na ito ay this is the law and the prophets. Ibig sabihin, yung principle ng verse 12 ay hindi bagong imbento. But this is a summary of the moral command of God. Wherein ito'y sinasama rin ito yung kung paano ka makikitungo sa kapwa mo, paano ka makikitungo sa kapwa mo mananampalataya. Dahil yung kautusan ng Diyos ay hindi lamang nagtuturo doon sa makasariling relihiyon or yung kaninang sinasabi ni Deacon Aaron na individualistic, na hindi mo na kinakailangan ng church dahil pinili na naman ako ng Ama, ligtas na naman ako. But
yung nire-require ng Panginoon ay kinakailangan mong mahalin. No? That's why you need a church. Dahil kinakailangan meron kang mamahalin. No? At ito yung kapwa mo mananampalataya. Dahil hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin yung Diyos, ngunit wala tayong katwiran, wala tayong awa, at wala tayong pag-ibig doon sa ating kapwa. Wala tayong pag-ibig doon sa ating kapwa mananampalataya. Dahil yung tunay po na pagsunod sa Diyos ay makikita natin, makikita ito doon sa pakikitungo natin sa ating kapwa mananampalataya, doon sa pakikitungo natin sa ibang tao. Kaya yung golden rule na sinasabi ni Christ dito in verse 12 ay hindi po ito decoration ng Christian life, but it is a part of a narrow way. Ito ay buhay na kung saan dumadaan ka sa makipot na daan. Yung pagmamahal mo sa iyong kapatiran ay ito'y pagpapakita ng paglalakad mo doon sa makipot na daan. Ngunit kailangan po nating linawin na ito pong sinasabi ko ay hindi po nangangahulugan na tayo ay naliligtas dahil ginagawa natin yung golden rule. Hindi po ito paraan upang kitain or i-gain yung ating salvation, dahil walang makasalanang tao ay yung perpektong makakagawa nito. At kung susuriin natin yung ating buhay, ay maraming beses na hindi natin ginawa sa iba yung nais nating gawin sa ating sarili. Minsan ay gusto nating unawain tayo, pero hindi tayo laging umuunawa. Gusto nating patawarin tayo, pero nahihirapan tayong magpatawad. Gusto rin nating pagtiisan tayo, pero mabilis tayong naiinis. At gusto nating mahalin tayo, pero madalas pinipili nating mahalin lamang yung madaling mahalin. We are so selective para i-express natin yung ating pag-ibig. Kaya ito pong golden rule, ito pong verse 12, bago ito maging guide for Christian living, ay ito muna ay naging salamin. No? Ito muna ay salamin na nagpapakita ng ating kasalanan, ng ating kalikasan. Pinapakita nito na kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil makikita natin na si Kristo lamang yung ganap na tumupad nito. Because He loved His neighbor perfectly. Pinakita niya yung awa sa mga makasalanan. At nagsalita si Kristo ng katotohanan at ng merong katwiran, at ibinigay niya yung kanyang buhay doon sa mga taong hindi naman deserve, dahil lahat tayo ay makasalanan. At sa krus ay hindi niya ginawa yung nararapat nating tanggapin. Wherein yung kasalanan, yung wages ng ating sin ay hindi ito binigay ni Kristo. Sa halip ay dinala niya yung curse para sa atin, upang yung tayong mga makasalanan ay sumampalataya sa Kanya at tanggapin natin yung Kanyang biyaya. Kaya ito pong golden rule ay hindi una sa lahat ay mensahe po ng self-improvement, but this rule, ito po ay tumuturo sa atin kay Kristo, yung ating ganap na matuwid at mahabaging tagapagligtas. Gusto ko lamang ipunto, mga kapatid, na ang tunay na alagad ni Kristo ay hindi lamang umiiwas gumawa ng masama,
sa kapwa, kundi aktibong gumagawa ng mabuti bilang bunga ng biyaya ng Diyos. And this is the reason why, kung bakit tayo nagiging maunawain, bakit natin minamahal yung ating kapatiran, dahil ito sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. At yung makipot na daan ay hindi daan sa makasariling buhay, kundi ito ay daan na kung saan ito ay pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, ay dito po dapat tayo magpasuri. Sa atin pong mga tahanan ay ginagawa ba natin sa ating asawa, ginagawa ba natin sa ating magulang o sa ating mga kapatid yung nais nating gawin, yung nais nating gawin nila sa atin? At sa simbahan naman ay ginagawa ba natin sa mga kapatiran ang nais nating gawin nila sa atin? At kapag nagkakamali po tayo, paano natin sila tinatrato? Pag nagkakamali sila sa atin, paano natin sila tinatrato? Kapag sila po ay mahina, kapag yung ating kapatiran ay mahina, paano natin sila pinapasan? Kaya ang hamon sa atin mga kapatid ay madali pong sabihin na tayo ay nasa makipot na daan, ngunit ang tanong dito ay, nakikita ba sa ating pakikitungo sa kapwa yung buhay ng kaharian? Yung buhay ng pag-ibig sa kaharian? Are we walking to the narrow path? Are we walking to the narrow gate na kung saan nakikita sa buhay natin na sumusunod tayo sa ating Diyos? At sa ating ikalawang punto ay matapos po ibigay ni Kristo yung golden rule, ay hindi po siya huminto, but He also give itong command na kung saan sinabi niya dito, enter by the narrow gate. Ibig sabihin, yung ganito pong buhay ay hindi basta, it is not for an admiration, but ito po ay dapat pasukin. Yung buhay na kung saan kinakailangan mo magsakripisyo, kinakailangan mong umintindi kapag hindi ka iniintindi. It is a life, it is a life of walking to the narrow path, to the narrow gate. At kung yung una nating punto ay nagpapakita ng uri ng buhay doon sa makipot na daan, ito pong ating ikalawang punto ay nagpapakita ng tugon na hinihingi ni Kristo. And ito po yung ating ikalawang punto, that the narrow way is a life of kingdom decision. O yung makipot na daan ay pamumuhay sa pagpapasya para sa kaharian. And in verses 13 to 14, Christ said here, enter by the narrow gate. Kung mapapansin po natin, si Kristo ay hindi po nagbibigay ng suggestion, hindi po siya nagbibigay ng consideration, consider mo itong gate na ito. But He said here, enter, and this is a imperative, it is a command by Christ, and this is a urgent command, wherein yung mga nakikinig kay Kristo ay hindi maaring manatiling neutral. Pagkatapos marinig yung kanyang teaching from verses 5 to 7, kailangan meron kang response. Kailangan meron kang tugon doon sa kanyang teaching. And si Christ ay naglatag ng 2 pintuan, naglatag din po siya ng 2 daan. Merong wide gate, merong narrow gate, merong daang madali, at merong daang mahirap.
At merong marami at merong kakaunti. Meron itong distraction at meron itong life or buhay. At mapapansin natin dito na there's no third way. Walang middle road. Hindi sinasabi ni Christ na lahat ng daan ay pare-pareho ng hahantungan, at hindi niya rin sinasabi na ang mahalaga ay sincere ka sa iyong paggawa ng mga religious activity. Although mabuti naman iyon, but ang sinasabi dito ni Kristo ay are you walking? Are you entering? Did you enter to the narrow gate? At sinasabi rin ni Kristo dito na yung daang mukhang madali, yung daang mukhang maluwag, yung daang mukhang komportable, ito ang kahahantungan nito ay kapamahakan. At itong malapad na daan na ito ay madaling pasukin dahil hindi nito sinasaktan, hindi nito sinusugatan yung pagmamayabang ng isang tao, dahil sa malapad na daan ay pwede mong dalin yung iyong self-righteousness. In the wide gate, pwede mong dalin yung pagmamahal mo sa kasalanan. At sa malapad na daan ay pwede mong dalhin yung pamumuhay mo ng walang pagsisisi. Pwede ka ring mamuhay bilang isang Kristiyano, ngunit wala kang submission kay Kristo. Dahil ito yung daan ng marami. Ito yung daan na kung saan dinadaanan ng natural na puso ng tao. Dahil tayo po, in our nature, tayo ay hindi ayaw nating nagpapakumbaba tayo. Ayaw nating aminin na tayo ay makasalanan, tayo ay may sala sa Diyos. Ayaw nating tanggapin na wala tayong kayang idagdag. Walang kayang idagdag yung Diyos sa ating kaligtasan. Kaya maraming pumapasok sa malapad na daan. Ngunit ang din-describe dito ni Christ, yung narrow gate, ay hindi ka pwedeng pumasok ng dala yung sarili mong katwiran, ng dala yung sarili mong righteousness. Hindi ka pwedeng pumasok sa makipot na daan na kung saan minamahal mo pa rin ng iyong kasalanan. Hindi ka pwedeng pumasok sa makipot na daan na kung saan dala-dala mo pa rin yung iyong pagmamayabang. Dahil yung pagpasok po sa makipot na daan ay paglapit kay Kristo. Ito'y paglapit kay Kristo ng merong pananampalataya. Ito'y paglapit kay Kristo. Ito'y daan. Ito'y paglakad na kung saan meron kang pagsisisi sa iyong kasalanan. At itong paglakad sa makipot na daan, ito'y pagsasabi na wala akong kayang iambag sa aking kaligtasan. Wala akong may pagmamalaki sa Diyos. At ito rin yung pagsasabi na kung saan yung aking katwiran ay hindi sapat sa Diyos. At lalong-lalo na ito'y pagsasabi na kung saan si Kristo lamang ang aking pag-asa. Si Kristo lamang yung aking tagapagligtas at Panginoon. And this narrow way, and this narrow gate, din-describe ito ni Christ na ito ay daan na kung saan ikaw ay maghihirap.
In verse 14, makikita natin dito, sinabi ni Christ, "For the great is narrow in the way is hard that leads to life." Hindi po ibig sabihin nito na ang kaligtasan ay ito po ay earn by hardship. Dahil again, as I said earlier, na hindi tayo naliligtas ng ating sariling gawa. Hindi tayo naliligtas dahil nahihirapan tayo. Hindi po tayo pinapatawad ng Diyos dahil marami tayong sakripisyo. Ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos. At kay Kristo lamang ito matatagpuan. Dahil yung pag-asa po, yung pagpasok po sa makipot na daan ay the reason kung bakit ito ay mahirap dahil ito po ay against sa ating laman. It is against sa kamunduhang ito. And this is against doon sa ating pagmamayabang. Dahil napakahirap po magmahal ng ating kaaway. Mahirap po magpatawad kapag tayo po ay nasasaktan. Napakahirap po magsalita ng katotohanan kapag mas madali na tumahimik na lang. Mahirap pong tumanggi sa kasalanan kapag ito ay popular. At mahirap sumunod kay Kristo kapag maraming kumukontra. That's why itong verse 13 to 14 ay connected in the golden rule. Dahil yung golden rule is a part of the narrow way. Yung magmahal ayon sa kalooban ng Diyos, yung magmahal dahil pinatawad ka ni Kristo, yung magpakumbaba kahit kaya mong ipagtanggol yung sarili mo, lahat ito ay makipot na daan. Ang gusto ko lamang ipunto mga kapatid, na ang makipot na daan ay ang buhay ng pagsunod kay Kristo. Kung saan ang tao ay tumatalikod sa sarili at lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin mga kapatid, ang panghuling hamon sa atin, pumasok ka na ba sa makipot na daan? And we enter into the narrow gate. Are we walking into a life of repentance? A life of pursuing holiness? Yung buhay na kung saan minamahal natin ang kaharian ng Diyos. Yung buhay na kung saan yung pagmamahal natin sa ating kapatiran, wherein kahit hindi ito ginagawa sa atin. Because we cannot enter of this, itong dalawang daan. We cannot enter to the wide gate. We cannot enter, we also cannot enter the narrow gate. Kailangan mayroon lang tayong isang piliin. At hindi po natin pwedeng hatiin si Kristo. Dahil si Kristo yung nagsabi ng do unto others. Gawin mo ito sa iyong kapwa. At siya rin yung nagsabi na enter by the narrow gate. Yung pagmamahal mo sa iyong kapatiran, it is part of walking to the narrow gate. At yung sinasabi ni Christ dito na wide gate, napakabigat po nito. Dahil yung malapad na daan ay it is not merely a disappointment. Hindi po ito merely wasted life lamang, but it leads to destruction. Ito ay merong eternal judgment under the righteous wrath of God. Kaya yung panawagan ni Kristo ay pumasok ka sa makipot na daan. At mga kapatid,
kung bakit merong narrow gate, dahil si Kristo yung daan. He is the way, He is the truth and the life. Si Kristo yung pumasok sa daan ng makipot. He lived a perfect obedience to the Father. Dahil tayo po ay bigong magmahal sa ating kapwa-kapatid, sa ating mga kapatid. Pero si Kristo, He perfectly obeyed it. He loved us perfectly. At tayo ay bigong sumunod sa Diyos. Pero si Kristo, He fulfilled the law. At sa krus ng Kalbaryo ay dinala niya yung kaparusahan ng mga taong lumakad sa daan ng makasalanan. Wherein siya yung walang kasalanan, ngunit itinuring na may sala upang tayo ay sumampalataya sa Kanya. Si Kristo yung nagdala ng destruction si Kristo yung nagdala ng destruction na nararapat sa atin, yung galit ng Ama, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, na buhay na hindi natin deserve. Kaya yung panawagan ng passage na ito ay hindi subukan mong maging mabuting tao, but ang panawagan dito ay lumapit ka kay Kristo, magsisi ka sa iyong kasalanan at sumampalataya sa Kanya. At sa ating mga mananampalataya, kung ikaw ay na kay Kristo, alalahanin mo na tinawag ka niya, hindi doon sa malapad na daan, hindi doon sa buhay na self-centered living, kundi doon sa makipot na daan na kung saan minamahal yung kaharian ng Panginoon. Kaya sa ating tahanan, sa ating vocation, or even dito sa simbahan, gawin po natin sa ating mga kapwa mananampalataya yung nais nating gawin nila sa atin. Magmahal po tayo kahit mahirap. Mahalin natin yung ating kapatid kahit mahirap itong mahalin. At kung kinakailangan natin magpatawad, magpatawad po tayo. Kung kinakailangan nating magpakumbaba, magpakumbaba po tayo. Because all of this is a narrow way. And as I end, ito pong passage na ito ay pinapakita sa atin na yung teaching ni Christ ay hindi po nagde-demand na i-admire lang natin yung teaching ni Kristo, but dinidemand nito na tayo ay pumasok sa makipot na daan. Tayo ay pumasok na merong pagsunod sa Diyos, at tayo ay mamuhay na merong full submission sa ating Panginoon.